Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Palaran888 Virgo. Virgo, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Virgo. Okay, sorry. Ito yung general reading, so pwede kang makaresonate. Virgo. Oh, okay. Healing Earth. The power to give and receive healing. Virgo, number 46 is 10. Okay, so this last 2 weeks ng December, from December 16 to 31, mayroon ditong Virgo na posibleng makakatulong siya sa mga tao na nangangailangan ng healing, is either emotional healing, financial healing, psychological healing, spiritual healing. So kung ano man ang healing ang kailangan ng ibang tao, posibleng mapoprovide mo to, and at the same time, matutulungan ka rin niya. So parang give and take energy siya. So it's completion. So for example, meron ng trabaho, yung trabahong ito ay posibleng nakatulong to sa isang tao, and at the same time, yung in return of the services na in-offer mo sa taong to, babayaran ka niya, and nakikita ko na tapos na, it's either tapos na yung kontrata, or nag-decide ka na, or makakapag-desisyon ka na tapusin na talaga yung obligations na to. Transparency, nakikita ko sa'yo dito na kinakailangan mong maging honest, maging true sa sarili mo, maging humble ka, parang ganun. Okay. Virgo. Tingnan natin, Virgo. Okay. First card natin is the Hermit. Okay. So, posibleng may hinahanap ka, answers, solution, and makukuha mo siya, kasi it's 10 na siya, makukuha mo yung solusyon, yung answer, yung healing na to, na minamanifest mo for the whole year. Or pwedeng yung iba sa inyo, naghahanap kayo ng pera, pwedeng naghahanap kayo ng taong makakatulong sa inyo, and this last 2 weeks na to, mahahanap mo kung sinong taong ito na makakatulong sa iyo. Ace of Wands, excited, confident, hindi ka mapakali. From December 16, sobra kang excited. Parang hindi ka mapakali. Nakikita ko sa'yo yung, tawag dyan, basta hindi ka mapakali. Parang sumasakit yung tiyan mo sa sobrang excitement. Excited ka para sa pagta-travel, or pwedeng excited ka para sa Christmas or New Year. Wow, so yun na nga. Nakikita ko sa'yo dito na excited ka para sa meeting, reunion, travel, celebration, party, mag-move out, pwedeng mag-change ng location, change of career, parang ganun. So, sobrang excited ka. Okay? And meron kang 5 of Swords. Yung 5 of Swords is may mga bagay-bagay kang kailangan na i-give up. May mga bagay-bagay kang kailangan na alisin sa buhay mo. May mga bagay-bagay ka na pagdidesisyonan bago matapos yung taon. 3 months from now, nakikita ko yung sarili mo na nasa ibang lugar ka na. Okay? Nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, or pwedeng yung iba sa inyo, nagsisimula na kayo ng bagong buhay nyo, or pwedeng nasa iba na talaga yung lugar. Okay? So, this 2 weeks na to, makakatanggap ka ng mga offers. It's good news, offer, pwedeng work sa ibang bansa, work sa ibang parang company or ibang field. Okay? So, sinasabi ng birahan na to na meron kang mga pagsisisi na mararamdaman, but nakikita ko useless naman yung pagsisisi na yan. Okay? So, meron ditong Knight of Pentacles. Yung iba sa iyo dyan, excited sa mga pera na matatanggap nyo by the end of the year. Pwedeng may iba sa iyo dyan na
may minamanifest kayo, may inuutang siguro kayo sa bangko, or meron kayong lump sum of money na ini-expect from someone. It's either from your spouse, or pwedeng from your family, or pwedeng from your employer, from your boss. So, nakikita ko na excited ka, confident ka na mahahawakan mo to by the end of the year. Okay? May kailangan kang ipaglaban. Naku, bakit ganun? Nakikita ko sir dito na kailangan mong panindigan kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Kasi merong 7 dito na Gemini energy, 7 of swords. Pwede niyang sirain yung discarding mo. Okay? Nakikita ko sir dito na sobra kang workaholic. Sobra kang workaholic. Sinasabi sir dito ng barahan na ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Kasi, at ang ginagawa mo sa ngayon, yung mga sacrifices mo, magdadala to sa'yo ng success, recognition, awards, or even success talaga, yung blessings, diba? Pag masipag ka, syempre, malaki yung kikitain mo. But, beware dito, kasi pwedeng may mga taong ititempt ka, mga temptation sila, na pwedeng sasabihin sa'yo, naku, umabsent ka muna Virgo, huwag ka na magtrabaho, sama ka sa akin, ganyan, ganito. Okay? So, yun. Okay, King of Swords. King of Swords, nakikita ko sa'yo dito na meron kang gustong baguhin. Okay? So, nakapag-desisyon ka na na sisimulan mo yung 2025 na bago. So, yun, nakapagsimula ka na, nakapag-desisyon ka na magta-travel, lilipat ng bahay, lilipat ng career, ng company, bibili ng sasakyan siguro, or pwedeng yung iba, magkukommute na lang, parang ganun. So, ibibenta yung sasakyan, parang ganun. So, marami kang changes na posibleng gagawin. And yung iba naman sa inyo dito, nakafocus na kayong mag-ipon ng pera. Parang, yung iba, yung focus nyo ngayon is, starting this last 2 weeks na to, i-make sure nyo na iipunin nyo talaga lahat ng kinikita nyo. Okay, nako, may isang tao dito, it's either fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Ang posibleng malungkot, heartbroken siya, feeling lost, feeling helpless. And nakikita ko sa kanya na naghihintay siya ng message, naghihintay siya ng tulong emosyonal, naghihintay din siya ng tulong financial. So, it's either spouse mo siya, or pwedeng family. Yun, comment down below if you resonated. Kasi meron ditong isang tao na parang ano siya, malungkot na malungkot. Sobrang lungkot niya, heartbroken siya. Siguro dahil sa mga decision mo na hindi mo sinasabi sa kanya. So, pwedeng spouse mo to, boyfriend, girlfriend, or nanay, or tatay na medyo ano sila, parang feeling nila, hindi mo na sila kailangan, parang hindi mo sinasabi sa kanila yung mga updates mo. Okay? Thank you guys. Bye!